and an invaluable resource for today's seminar on strategies to improve LECPA passing rates in small BSA programs. Please welcome and please join me in welcoming our resource speaker for today's webinar, Mr. Hilarion Tan. Thank you. Can you hear me? Sorry. Can you hear me? Yes po, sir. Naririnig naman po. Loud and clear? Yes. Yes? Yes po. Clear Okay. naman. So let's start. Next slide, please. Tapos na ba sa pre-test? Lahat? Okay na? Okay. So let's start. Next slide, please. Share ka ng screen. Okay. Wala problema sa screen. Next slide. Okay. So, good afternoon, everyone. My basis for discussion today is related to the two of my favorite subject nung nagtuturo ako sa AIM, and that is systems thinking and management control system. Of course, another interesting topic that I used to teach is financial shenanigans, where I teach my students how to read between the lines, or should I say, reading between the lines. Okay, so those are the things that I will put into in today's webinar. Okay, next slide, please. Okay, so ang topic natin for discussion, there will be 6 items here. Number 1, the right curriculum and the course plan. Number 2, the right students. Number 3, the right learning environment. Number 4, the right assessment. Number 5, the right review. And 6, the right measure. Yung mga right na yan, pinakailaman niya ng bunso kong anak. Sabi niya, Papa, ganyan lang dapat. Hindi yung tinuturo mo sa akin. Sabi niya. So ngayon, anak ko nagtuturo sa akin. Anyway, he is into marketing and he is connected with the University of Robina. So let's move on to the next slide. Right curriculum and course plan. I think ito yung critical right now kasi ang problema natin is that yung CHED-CMO natin, puro siya course title, wala siyang content, right? Okay, so that's the initial problem that we have when it was launched in 2016, yung CHED-CMO na yan. So without the CHED-CMO curriculum / syllabus or course content, ang pwede lang natin gawin ngayon is to align our curriculum or courses into the BOA syllabi and the TOS. Yun lang pwede natin gawin. Okay? So after that, kapag na-align natin siya, the next thing that we have to do is to develop the course plan kung saan naka-breakdown kung ano ang content ng subject natin o tawag sa OBE course. And then with all the breakdown, kasama yung course plan, kasama yung planning calendar, kasama yung POS for all the tests. Okay? So yan yung dapat kasama dyan. And then of course, develop the POS for test preparation. So the next slide will show you how I did it for one subject which is MAS. Pakita nga po ng next slide. So dito sa next slide na to, makikita nyo doon sa first column, BOA, TOS reference, yan yung code na ginagamit. And then, nakalagay din dyan, pagdating sa board exam, ilang item ang considered for the board exam. No? So, yan yung breakdown nila. Yung naka-yellow dyan, ginawa dyan ng BOA is that kinumbine yung cost terminology and cost system and the cost behavior to get the 3 items for the BOA TOS. Okay? And same is true with the relevant costing and capital budgeting. Now, I will not comment on the breakdown of the distribution of items na ginawa ng BOA. Although for me, parang dapat merong mga items na mas malaki, no, ang content kaysa sa iba. Now, ang question ngayon is that, for example, etong management accounting na to, actually wala na yung subject na management accounting sa new CMO, right? Ang gamit na term ngayon dyan ay strategic cost management at saka yung isa, I think, is strategic business analysis. Okay? Yun yung pinalit na term for MAS.
So, nasa sa inyo yan kung ano ilalagay yung title para sa inyo. Pero I think what will happen is that you need to align your course title dun sa nasa shared curriculum para hindi na kayo ma-question. Okay. So dito, in-indicate ko dito, what if for example, you have only, you have 2 units or you have 3 units or 6 units. Paano ang distribution mo ng item dyan? Okay? So dito, I think mali yung nasa ibabang 82, no? Yung sa 3 units, ang 3 units natin usually, that's 54 hours. Tama ba yon? 18 weeks times 3 hours, that's 54 hours. Pag 6 units yan, that will be 108 hours. No, that's not 82, that's 108. So, ngayon, kapag gagawin nyo yung alignment nyo, you have to make sure also na i-allocate nyo yung time spent, no, for that one, no. For example, kung 3 hours lang talaga siya, kung mapapansin mo, ilang hours lang ang allocated for some subject. Yung isa, 1 lang, marami na yung 3. Tama? Question is that, is this really feasible? No? So sa akin kasi, ang management accounting, it has to be 6 units minimum, and then dapat itong nasa 6 units sa column, yun yung medyo masusunod. Okay? Kung papansin niyo, halos karamihan ng item dyan, 3 hours lang. But 3 hours is just 1 what? 3 hours is just 1 month. 1 week, right? So, kapag binake mo ngayon siya, makikita mo ngayon kung feasible siya o hindi. Now, ang turo ko usually sa mga estudyante ko is that in learning accounting, we apply the 80-20 rule. Ano ibig sabihin ng 80-20 rule? 20% of the time is what you will learn inside the classroom, but 80% of the time you will learn outside the classroom. So meaning, for every class hour, you need at least 4 hours outside the classroom to learn the subject. Okay? So kailangan doon pa lang sa orientation nyo, ibigay nyo na yung expectation nyo. Ang expectation dito, yung 1 hour natin sa class hours, kailangan merong 4 hours equivalent after class hours. Okay? Para matutunan nyo ng maayos ang topic. Okay? Sa next slide, nakalagay pa dyan yung breakdown ng MAS. Okay, next slide please. So dito nakalagay rin yung kung saan, kung ilang item ang meron for the other topics. No? So bahala ngayon kayo kung ito bang financial management, ilalagay ko ba yan under a 3-unit subject or a 6-unit subject. Okay? Then, pag ganun din, allocate mo yung time, no? But remember, doon sa time na i-allocate nyo, let's say 54 units ang ginamit nyo, that's only 3 units, diba? 54 hours for 3 units. You have to deduct the major exam, right? Kung 2 major exam mo, you have the prelim or midterm and the final exam, less 6 agad yan. And then, you have to also consider yung quizzes mo, kung meron kang 5 topics, are you going to have 5 quizzes? At yung 5 quizzes ba na yan, is that a 1-hour quiz o a 2-hour quizzes? A 2-hour quiz, no? Ako kasi usually when I was still in Chiang Kai-shek College, for MAS or even for financial accounting, I always have a 2-hour test or quiz per topic. No? Bakit? Yung first hour is only for theory, 40 items. And then the second test or second hour is for problem solving, 20 items. However, kapag sa allocation ko, pinasok ko lahat ng mga quizzes dyan, walang matitira sa class hours ko. Tama? So, ang ginagawa ko dyan usually is that lahat ng aking quizzes is outside of the regular class hours. Kasi sa Chiang Kai-shek naman, marami kaming vacant rooms eh. No? So, since may vacant room kami, so we can always do that test outside of the class hours. Okay? So, that's something na possible sa amin. I'm not sure kung possible sa school nyo. Kasi some schools masyadong fully booked lahat ng rooms, di ba? Kung ganon, you have to make sure na yung test nyo is during the class hours. But ma-minus mo ngayon siya dun sa mga total units mo na yan, sa total hours allocation mo na yan. Okay? So para lang magkaroon kayo ng idea, ilan ba talagang oras ang meron kayo. No? Otherwise, mangyayari niyan, hindi nyo matatapos yung coverage. No? Madalas mangyayari yan, lalo sa Manila. Bakit? Kasi sa Manila, siguro mga 2 weeks ng klase mo, class suspension dahil sa bagyo. Okay? Kung nasa malaking university ka pa, ang dami pang mga walang pasok kasi birthday ni ganito, birthday ni ganyan, maraming mga kung ano-anong mga activities na nawawalan ng klase. Okay? So you have to consider that. And if you consider that, kailangan maglaan ka pa rin ng at least 1 week na slack time. Meaning, hindi allocated yung 1 week mo. Bakit?
para kung sakaling magkaroon ng emergency, hindi ka nakapasok, o kaya meron biglang class suspension na hindi rin na-cover, matatapos mo pa rin yung coverage mo during that course. Okay? So, yan yung purpose ng alignment ng BOA syllabus. Now, ang problema natin dito, what if ang dean mo is hindi CPA? Hindi yan magagawa ng dean. So, sino lang pwede gumawa niyan? It's a program head. Okay? Unfortunately, in some company, in some schools, yung program head, siya lang yung nag-iisang full-time teacher sa college, sa BSA program. No? May mga narinig ako, ganoon. Tapos minsan pa, yung program head, siya pa yung pinaka-junior sa lahat ng faculty. So kung pinaka-junior ka, ikaw ang program head, paano mo pa susunurin yung mga senior faculty, right? So those are the issues na na-encounter natin when we are in a small school. Okay? So yan yung gagawin natin na kailangan maayos sa BOA syllabus. Now, binanggit ko kanina about the course plan. No? So yung course plan, ang ginagawa ko dyan is that in one Excel file, merong isang template na number 1, nakalagay doon yung sa BOA TOS. Tapos number 2, nilalagay ko yung aking course calendar kung saan nakalagay yung day, week 1 to week 18. Tapos kung ilang hours allocated for the topic. Okay? Para at least, tapos ilalagay ko rin dyan kailan ang mga quizzes or mga major exam. So, before pa mag-start yung course, no, before pa mag-start yung semester, kailangan klaro na siya pati yung TOS ko, no? So yung test 1 hanggang sa final exam, dapat nakalatag na rin yun doon para alam ko na ano ang mga itatanong ko at ano ang mga ituturo ko for that particular course. Okay? So far yan yung dapat na laman sa planning natin. Okay? So nung nasa Southwestern University ako, I showed out to my colleagues kasi ang Southwest is part of the FINMA group before. There are about 5 schools offering BSA program and pinakita ko yung course plan ko. Sabi nila, "Sir, pwede ba namin gamitin?" Sabi ko, "Sure. Paggamit nyo, no? Paggamit nyo sa ibang mga teachers para madali rin mag-monitor kung anong ginagawa ng teacher sa classroom. No? If you want to do a surprise visit, for example, or surprise classroom observation, from the course plan na nasa Excel file, makikita mo agad ano dapat ang tinuturo niya for that particular day. Okay? Now also, dun sa course calendar nyo, kailangan may 2 columns yun. Ano yung isang column? The plan. Ano yung pangalawang column? The actual. No, so dapat ina-update yan ng teacher every time. Tapos pag hiningi ng dean or ng program head for evaluation purposes, makikita niya ano ng update. No? Kasi minsan ang nangyayari diyan, yung ibang teacher, lalo pag senior, no? Ang daming coverage, naka-midterm na nasa chapter 2 pa rin. Di ba? Tapos walang maangal. Kasi pag umangal ka, mas lalo ka mahirapan. No? So, nangyayari yun. No? It happened in one school na pumasok ako as review director before na yung isang teacher second sem nasa midterm na kami, after midterm, nasa chapter 2 pa lang siya, auditing theory. So, paano matatapos yan? Kaya babagsakin mo yung estudyante mo dyan. Okay? So, ito yung dapat natin ginagawa to make sure na mamamanage natin yung faculty members natin. Okay? So, pag may comment kayo, mag-chat lang kayo pagkatapos. I think si Ronel will be the one to bring it out, no? Okay, sige. Okay, next slide. Okay, right students, para sa akin, very important na entry level mo sa accountancy, ang IQ at least average. Bakit? Kung below average ang IQ ng estudyante, kahit anong galing mo as a teacher or as a reviewer, hindi mo yan maipapasa sa board exam. No, huwag mong ipilit ang hindi talaga kaya. Okay? Kung average ang IQ ng estudyante at maganda ang kanyang study skills, no, kaya yan pumasa sa board exam with the right preparation. No? Doon sa isang pinasukan kong school, ipinipilit sa akin na mag-target ako ng 80% passing rate. Open admission kami. When you say open admission, lahat ng mag-apply tatanggapin. No? Sabi ko, I can commit to the 80% provided ang freshman ko, average ang IQ. So tinatanong ko ngayon, ano IQ ng mga estudyante? Hindi nila masabi because hindi sila nag-IQ exam. So sabi ko, sorry, I cannot commit on 80% passing rate kung hindi rin lang average ang IQ ng estudyante. Sabi ko, what if 1% lang ng estudyante mo ang average ang IQ and above? Hindi ko ma-deliver yung hiningi mong 80%.
Okay? So let's get real. Besides, sabi ko, nakita nyo naman, even si UP, even si De La Salle and USC is not already getting 80%. Tapos ikaw, open admission, gusto mo ng 80% passing? Diba? So sabi ko, that's unreasonable. No? Suntok sa buwan yung gusto nyo and that is not doable. No? I won't play your game. Okay? So I have to move out. Okay? So yan yung importante sa minimum IQ. Now, sir, kapag ba average ang IQ or above average ang IQ or superior, sigurado bang papasa sa board? Hindi. No? Pero yan ang minimum requirement mo plus the required study skills to make sure na may laban yung estudyante. Okay? Basta meron siyang right material to practice on, kaya yan. Okay? Pero kung hindi average ang IQ, ano mangyayari sa klase mo? Magdadrag ang discussion. Bakit? Paulit-ulitin ka ng estudyante, hindi ma-pick up yung lesson. So, yan yung problema mo kapag below average ang IQ ng estudyante. Nangyari yan sa isang school na pinasukan ko right after I left AIM. No? I was attracted to that school because ni-refer sa akin ng Board of Trustee ng AIM. And then pagdating doon, nag-open admission kasi first batch sila ng first batch sila ng BSA program. Nag-open admission sila and then yung IQ ng mga bata below average. Except that kumuha sila ng mga scholar from the Boys Town and Girls Town na okay naman. Okay? Of course, ako nagturo ng basic accounting, lahat ng below average IQ, automatic fail. Kasi ang unang problema nila, reading comprehension. Yung binabasa, hindi naintindihan. Paano ka papasa? Diba? Tapos magagalit, bakit nagbagsak? Natural ka ako. Sabi ko, ang tinanggap niyo below average IQ, reading comprehension pa lang, hindi na marunong. Wala akong magagawa. No? So eventually, I left that school and I went back to Chiang Kai-shek College. Okay? Now, qualifying exam going to second year. When I was in Chiang Kai-shek College, ang qualifying exam namin, coverage namin dyan, this is before K-12, no? That's only basic accounting and partnership and corporation. 3 hours yan, 40 items theory, 40 items problem. Pag bumagsak ka sa first take mo yan, ng qualifying exam, meron kang second, pwede ka mag-retake after 2 weeks. So I'm giving you 2 weeks to practice more at kung maipasa mo yan, automatic papasok ka sa BSA program sa second year. And ang experience ko nung nasa Chiang Kai-shek ako, yung pumasok ng second year sa quali, pumasa, sila din yung gagraduate ng fourth year. Hindi ako nagtatanggal after second year. No? So kung may bagsak ulit, no? Pero minimal yun eh. Kasi usually kung yung qualifying exam ko kasi before, ang laman yan halos lahat, past CPA board exam questions, either AICPA or RPCPA na sumasama sa PAR ng mga questions saka sa TOA before. So yun yung laman niya. But right now, in most schools, ang qualifying exam sa second year, ang laman financial accounting or FAR. Okay? So either way, kailangan ang qualifying exam nyo is that it should already be at par with kung anong tinuturo sa board exam, kung paano tinetest. Dapat ganun din yung laman niya. Okay? Yung difficulty level. Okay? Now, retention grade. At least dapat ang retention grade natin 75%. However, ang base mo dapat 0. No? Nung pumasok ako sa Chiang Kai-shek College before, ang base nila is 40. Therefore, para pumasa ka, paka 75 ka, you only need to get a 60% based on zero base, di ba? So, 60% lang, pasado ka. Sabi ko, pinasa mo, pinagraduate mo, tapos ini-expect mo papasa sa board yan. No? Kasi before ako pumasok sa Chiang Kai-shek, parang 2 consecutive years na zero passing sila. No? Naka-receive na sila ng love letter sa PRC telling them either you shape up or you ship out. No? That's the reason why I was invited to become Dean of Chiang Kai-shek College kasi naka-receive sila ng love letter from PRC before. By the way, no, yung program head ng Chiang Kai-shek right now is here. No? So he's one of my former mentee when I was in Chiang Kai-shek College. And also, to take note, Chiang Kai-shek College is the only small school in the top 24 producer of CPA last batch, and most of their board passer are from their bridging program. Kasi ang problema sa Chiang Kai-shek College, yung mga estudyante nila from the basic ed, ayaw mag-Chiang Kai-shek College. They want a better or a new learning environment. So they go to LaSalle, they go to UST, others go to UP or to Ateneo. No? So that's the problem of Chiang Kai-shek College. So para medyo lumaki ang Chiang Kai-shek College, we offer the bridging program. Now, so ito yung mga dapat minimum na
requirement natin for our students. So ang problema sa maraming school, for example, sabihin nila, sa first year kailangan ang passing rate 60% lang. No? Tapos i-adjust na lang papunta sa dulo. No? Ang problema nun, yung bata from the very beginning, hindi naman talaga siya qualified na mag-accountancy. Okay? So that's a problem kapag yung base mo hindi zero. No? Like sa isang school na napasukan ko, parang ang 75 niya, ang equivalent do sa point system, 2. Parang 2. Konti na lang, 175 ka na, dean's list ka na, cum laude ka na. Parang that is grade inflation. No? So wag natin sanayin yung estudyante natin na ang tingin ay ang hirap ng retention grade namin, 2. No? Actually, ang 2 mo 75, hindi naman talaga 3, hindi naman talaga 2 yun. No? So yan yung problema kapag inflated yung ating grading system. No? So you go back to the basic, 75 is stress, period. Okay? So that's it. So that's for the right students. No? Take note, if you don't have the right students, mahirapan kayo sa passing rate. Okay? Ang problema sa ibang school, ipinipilit ang expectation na mataas ang passing rate, pero ayaw naman magtanggal ng estudyante kasi ang katwiran nila, pag tinanggal mo yan, lilipat ng kabilang school. Okay? So like this year, inoferan ako bumalik sa school sa Parañaque, tapos bababa pa rin passing rate nila. Sabi ko, how come? Sabi ko gano'n. 3 na ang CPA reviewer na nasa faculty lineup nyo, bababa pa rin passing rate nyo. No? So tinanong ko yung 3 faculty, anong problema? Sabi niya, sir, ayaw kasi ng presidente magbagsak. Kasi pag binagsak mo, lilipat ng school. Sabi ko, mahirap pa ako yan. Kahit ako ilagay mo dyan, hindi ako tapos ang passing rate nyo. No? So that's a problem. Either you take it as it is, no? Na ilipat mo na lang siya sa BSMA, sa BSAIS, but you have to make sure na you have to do it in such a way na hindi naman lugi ang estudyante. Okay? Bakit? Kasi in some schools, ang ginagawa, ang ino-offer nila, double degree program daw. BSMA ka na, BSA ka pa. Pag pumasa ka ng integrated review, BSA ka at saka BSMA. Pero pag binagsak mo yun, BSMA ka automatic. No, para wala silang tapon. No, for me, that's unfair to the student kasi parang tinaasa mo naman talaga sila sa wala eh. No, so ginagawa ng iba kasi pangsala yung integrated review. No, right now maraming gumagawa niyan ngayon. Okay? So next, let's go to the next slide. Okay, rate environment. Sa rate environment, kailangan i-address natin yung individual at saka yung buong batch. Okay? So, sa individual, we have to make sure that they have the right learning process or the study skills. No? So, ang process natin dyan, learning process natin dyan, number 1, understand the concept, apply the concept to the actual situation or to exercise and problems. And then after that, you have to keep on practicing to have mastery by using quizzers and reviewers. And then you have to make sure that you retain what you know hanggang sa mag-board exam. Okay? Now, how do you understand? Minimum requirements sa understanding is reading comprehension. Okay? If you understand what you read, convert that to a concept map and convert that to notes. Okay? So ito requirement, pero marami school hindi ito tinitake into account, hindi yan graded. No, sa akin, kung nasa first and second year siya, yung portion na yan dapat i-grade ko siya either part ng class participation or itong portion na to will be graded separately. Okay? Of course, may mga magkokopyahan dyan. Doesn't matter. Ang importante, nasa system nyo na kailangan ang output ng bata before coming to class, meron na siyang concept map at saka notes. Okay? Now, after that, you have to apply that to exercise and problems. Karamihan, ginagawa ng mga teacher kung ano lang yung nasa end of chapter, yun lang pinapasolve. Okay? Pag pinasolve mo sa bata ang exercises and problems, ang suggestion ko, kung problem solving yan, give them the answer key. Bakit? Kasi ang estudyante madalas, ang estudyante ngayon, meron silang, they need instant gratification. No, hindi mo pwedeng bigyan ng assignment, maghihintay ng 2 days bago niya malaman kung tama o mali siya. Ang gusto ng estudyante ngayon, pag ginawa ko yan ngayon, alam ko agad kung tama o mali. At kung mali yan, hahanapin ko yung sagot. Minsan, i-force balance ko yan o magtatanong ako sa mga group mates ko o sa learning team ko. Okay? So yan yung mga pwede nating gawin. Okay. Now, practice.
Ang requirement ko, even when I was still with Chiang Kai-shek College, dapat ang bata may textbook at saka merong reviewer. Okay, either review book or mga handouts from the review center na nasa JPIA library. No, nung time ko, lahat ng mga graduates ko, na mga naging CPA, lahat ng handouts nila, pinapadonate ko sa office ko, and then kinocompile namin yon. So, and I make sure na they go to different review centers para pag kinompile ko siya, for example, may nag-RESAP, may SIPAR, RESA, PRTC, yung handout sila, for example, for cash and cash equivalent, lalagay ko sa isang folder with the answer key, tapos lahat ng mga folder nasa isang magazine file for one review subject. Para yung bata, kung gusto mag-practice, may magagamit kahit hindi siya bumili ng mga reviewer. Then ang laman ng library namin, karamihan, hindi textbook, kundi CPA review books. No, kasi karamihan ng estudyante namin doon, hindi rin sila yung mga rich na mga field child. No? So sila usually yung mga medyo kulang sa pera, kaya doon nag-aral kasi mas mababa yung tuition ng Chiang Kai-shek College compared sa ibang school sa Metro Manila. Okay. And then, after that, you have to retain what you know. How do you do that? Number one, use the 80-20 rule. Ano yung 80-20 rule? Pag nag-aaral ako, kailangan 20% of my time, let's say if I have 100 minutes, 20% of the time I'm going to spend to review the past topic. Then, I use the 80% of the time to learn a new topic. Okay? So yung lahat ng exercises problem ko or quiz reviewer ko, I have to solve that twice. No, that is the law of repetition. Through repetition, you get mastery, you get familiarity, and you develop your speed in problem solving. And then kung nagkamali ako sa first try ko or second try, lalagyan ko yan ng mark. Kung nagkamali ako ng first and second try, lalagyan ko yan ng double mark to make sure na to tell me that this is difficult para pag 80-20 rule ako, yun ang mga binabalikan ko. Okay? Now, also to retain what you know, teach it to others. No, kaya kailangan sa JPIA, matuto yung mga estudyante na nagtuturo sa classmate o nagtuturo sa lower batch. That is to retain what you know. Kung ang natutunan mo ng first sem, hindi mo maalala ng second sem, no, malaking problema yon, no? Usually pag masyadong mabilis ang pacing ng turo, yan ang problema, retention, no? Naalala ko dating anak ko na who went to De La Salle for AEBSA, second sem pa lang yung tinuro ng first sem, nakalimutan na. Bakit? Ang bilis ng pacing kasi. No? Pero if you are doing the 80-20 rule and you are doing the teach to retain, no, medyo maaalala mo siya at mas mamamaster mo yung topic. Kahit second year mo yan nakuha, bago ka graduate, naalala mo pa rin siya. Importante yon, no? Ang common comment ng mga nagre-review, yung ni-review nila ng first month, nakalimutan na nila second month. Okay? Because they are not applying the 80-20 rule. Yung 80-20 eventually, that will translate to 70-30. Pag marami ng masyado yung topic, that will become 60-40 or 50-50. No? Depende gaano karami ang past topics nyo. No? So, these are the things na dapat ma-develop ng isang individual learner. Okay? You have to make sure that your learners will learn at the individual level, also learn at the group level, tinatawag nating learning team. Okay? Ang objective natin dito, we have to develop our students to become lifelong learner. And they cannot become lifelong learner if they cannot learn how to learn. No, yung tinatawag nating learning skill. No, learn how to learn. Importante diyan yung una, reading comprehension, concept mapping, and note taking. Okay. Next slide, please. Okay. This is a mind map. No, mind map to. Usually, mada-download mo to from ACCA. Ang tawag nila diyan, Mapit Accountancy. Ang map, ang mind map, this is developed by Buzan, one of the author na makikita mo pag pumupunta ka sa National Bookstore. However, I'm not a fan of mind map. No? What I do is that I convert the mind map to a concept map. Anong pinakaiba? Yung concept map para lang siyang flowchart from left to right o kaya top down. Ako ginagamit ko left to right. No? Yung main topic nasa left, tapos may branches siya. For example, pagdating ng FAR, no? Ano ang branches ko? Let's say cash. Ang first branches ko, basic concept. No? Ang basic concept, andyan yung mga definition of terms. Okay? Na
ma-encounter ko pag naroon ako sa cash and cash equivalent. Ang second niyan is that, ang second branch niyan is recognition criteria. When do you consider an item as a cash or cash equivalent? Then ang third branch niyan will be measurement criteria. Initial measurement, subsequent measurement. And then the last branch ko is presentation and disclosure. So pag ginanon mo siya, isang tingin mo, alam mo ano ang content ng aking topic, no? Ang turo ko usually sa mga mentees ko, usually mga faculty mentees ko from different schools, yung iba sa kanila andito, sabi ko sa kanila parate is that kailangan yung concept map na yan, ilagay mo sa sketchpad. At kung ano nasa sketchpad mo, dapat yan din sinusulat mo sa board nang hindi ka nagbubura ng board. No, ibig sabihin, dapat yan, content na yan, pag nilipat mo sa board, masusulat mo ng buo yan. Okay? Ang ginagawa ko naman usually pag undergrad is that yung first two chapters, no, lalo pag first time ako nagturo sa kanila, first two chapters ako gumagawa ng concept map. Pagdating sa succeeding chapters, pinapagawa ko yung concept map as a group report. No, mag-group report, group of 4, sila yung magre-report niyan, tapos pag-report nila niyan, collaborative learning na yon. Diba? Kasi kailangan nila mag-brainstorming to come up with their concept map. Okay? Now, after that, before sila mag-report, kailangan the day before, sasubmit nila sa akin yan for my critique. Okay? Re-reviewin ko, sasabihin ko kung may kulang, kung merong dapat idagdag o ibawas. No? So yun yung feedback ko para pagdating nila sa report, malinis. Okay. When they are doing the group report, dalawa ang rule ko. Pag wala nagtanong sa nag-report, yung klase ang itatanungin ko. Bakit? Kasi ang assumption ko, pag wala kang tinanong, naintindihan mo yung report. And you have to prove to me na naintindihan mo siya that by answering my question. No? So, hindi ka pwedeng nakikinig na para ka nanonood lang ng telenovela. Right? So, kailangan active listener ka, marunong ka magtanong. And usually, sa akin, pagdating sa ganyang group report with the class question and answer, ang basis ko ng additional points or ng grade is the quality of questions asked. Okay? Kung mas malaman yung question, mas tama yung question, mas malalim, then that will be additional points for the one who asked questions. Okay? So, take note ang mind map, marami yan, available yan. I think ako nakakolect ako niyan before kasi meron ako isang former mentee na nung nag-take ng ACCA, sinare niya sa akin lahat ng mind map niya. Okay? This is just one of those, no? Ang ibang version ng mind map niya, meron pang audio, no? So makikinig ka, while nakikinig ka, sinusundan mo yung mind map niya. So dalawang version niya, isang audio, isang PowerPoint lang. Okay, next slide. Okay, so kanina, I addressed the students' individual learning process. Now, I'm addressing the group learning process. This is to develop what we call the collaborative learning environment. That is the right environment for future professionals. Okay, so take note, this is not competitive, this is collaborative learning process. No? Ang problema ng maraming school, yung mga dean's lister, mga running for honors, they are very competitive, they don't share what they know to their classmates. Okay? Dito, I do groups of 4. Usually, yung group of 4 ko, I assign the leaders, and then the leaders will choose their first 2 members. But those who were not chosen, sila ang pipili kung saan group nila gustong pumunta. Okay? Para naman hindi yung parang feeling nila na masyado akong kawawa, no? So kung sino yung fourth member, sila yung pipili kung saan group nila gusto pumunta. And I allow them to have, let's say, one day to negotiate saan mo gusto pumunta na group para pag nagkaroon na ng drafting na tinatawag, mabilis na, no? Hindi yung nagtuturuan pa kung ayaw o gusto. Okay. So, form the study group, and then pagdating sa seating arrangement sa class, the group of 4 will sit together as a square. No? Katabi ng matalino, ng group leader, yung member number 4. Sa bandang likod, sa bandang unahan nila, andun yung dalawa, yung member number 2, number 3. Okay? Bakit ganun may seating arrangement? Kasi, para yung mahina, yung member number 4, pag may tanong,
pwede magtanong sa group leader niya, doon sa group niya, o yung sa kabilang side naman niya, another group leader. Okay? This is very useful, especially kung medyo hindi naintindihan ng student yung discussion. Sometimes they make small discussion among themselves para sigurado na yung mahina, katabi niya, mapagtatanungan niya. Okay? So that is the study group. No? Yan yung ginagawa ko dyan. Also, ang ginagawa ko sa study group is that part of their class standing is what I call peer rating. No? Sa peer rating, before sila, they have to rank yung other 3 members, hindi kasama yung sarili nila. Isa lang criteria, who contributed most to group learning. Yun lang criteria ko. Who contributed most to group learning. So, irarank nila yan, 1, 2, 3. Okay? Hindi kasama sarili nila. Kasi pag sinama mo sarili nila, chances are sila yung number 1. Di ba? So, hindi isasama. Tapos, may isa pa akong question doon, who contributed most to your individual learning. So, additional points yun, di ba? Now, yung individual learning, pwedeng hindi mo groupmate ang ilagay mo doon, i-nominate yung pangalan. Okay? And aside from that, pag natapos yung klase ko, I also ask the entire class who contributed most to the class learning. So, top 3 students who contributed most. So, ang habol natin dito, collaborative learning, who contributed most to learning. No? So, hindi yung pataasan ng grade. Okay? Another aspect yun. That's the test and measurement. So, yun yung purpose natin sa study group. Take note, anything not measured won't get done. Anything not graded won't get done. So, if you want a collaborative learning environment to materialize, to happen, kailangan sumama yan sa grading system nyo. Either as class standing or as a separate grade. Okay? Ang ginagawa ko dyan, usually, ang grade ko dyan, sasabihin ko, average grade ng group tapos plus 10 minus 10, yan yung magiging grades ng inyong grade. Okay? From the highest to the lowest. Okay? Of course, kapag na-nominate ka dun sa classroom na you contributed most to the class learning at saka individual learning ng mga ibang classmate mo, those will be considered as additional points. Okay? Now, concept map. Concept map, pwede mong gamitin yan na ikaw yung magtuturo, ikaw gagawa ng concept map. Pwede rin estudyante ang paggawa mo ng concept map. Ako ay encourage na estudyante gumawa ng concept map sa second year na pagdating ng financial accounting. Okay? Basta yung first 2 chapter, ako gagawa ng concept map, papakita ko sa kanila how to do it, and then eventually, sila nagagawa ng concept map. Okay? Tapos madali naman picturean yan. Pag pinicturean yan, papadala sa iyo sa messenger o sa group chat para ma-review mo and then give your inputs sa kanila how to improve it. Okay? Pero ako, I suggest na kung ikaw ang teacher, kailangan meron kang concept map ng tinuturo mong subject, and best if you can do that sa sketchpad. Okay? But if you do it first time, use pencil and use a sketch paper. Kasi usually pag first time mo gawin yan, hindi naman yung ganun kadali gawin. Okay? So yan yung pwede natin gawin for the concept map. Also take note, sa concept map, you don't have to start from scratch kasi may mga mind map naman na available sa internet na pwede mong i-convert sa concept map. Okay, now, also, if you want to help your students, pag bigay mo ng assignment, always give them the answer key, even the quizzer. No? Give them the answer key. Bakit? Para pagdating sa classroom, nagbigay ka ng assignment, na tao ng quizzer, pagdating sa classroom, itatanong mo na lang, per group, ano ang hindi nyo na-solve sa grupo nyo. Okay? Kung ano hindi na-solve ng isang grupo, tatanong mo sa iba, sino nakasolve? Kung meron nakasolve, let them answer sa board and let them explain. Okay? Pag wala nakasolve sa group, sa class, buong class, ikaw mag-explain. No? Ikaw mag-solve, ikaw mag-explain. At least alam mo, ano ang kaya nila, ano ang hindi nila kaya. Now, pag nag-solve na sila sa board, that's the time minsan you have to introduce some technique para mapabilis ang solving. Okay? Kasi sometimes kapag nagbasa lang yan, chances are they will memorize the formula, then they will solve things based on formula. But there's another way to solve it, no? Using a technique. No? Ako usually ang tawag ko dyan, template. No? May template ka lang, mag-fill in the blank ka, parang jigsaw puzzle, and then everything will be easy to solve. No? So those are my input pagdating dyan. Now, sa iba, pagdating sa mga provinces, ang problema parati ng mga teachers,
sir, mahirap estudyante namin, hindi makabili ng ganyan, ng ganito, right? Okay, that's fine. Kung hindi sila makabili, then you develop your own quizzer, no? I'm not sure if you are familiar with my quizzer sa MS na kumakalat sa internet. Sa akin, it doesn't matter kung kumalat siya, no? So, kung makatulong, better. Dalawa yung material ko na yan, yung isa, the quizzer, tapos yung isa is the handouts. Yung handouts, yan yung ginagamit ko if I do the provincial review sa mga review center before na nasa provinces, no? And that is also available. If somebody asks me for a copy, then I give them a copy, no? So, usually ang quizzer ko o yung handout ko, dalawang version yan. Isang student edition at saka isang teacher edition. Ang student edition, that will be the exercise and problems with answer key. Yung teacher edition, may solution. Okay? Except for my quizzer, talaga answer key lang yun. No? Tamad ako dyan. No? So talaga answer key lang yan. Pag may tanong ka, you can always ask me. Okay? So ito yung ginagawa ko sa group learning. No? So take note, I'm trying to develop a system where my students will be working or studying and learning in a collaborative learning environment. Okay, so the right environment is a collaborative learning environment to develop lifelong learners. Okay, okay, next slide please. Test banking. Ito I think isa sa mga challenges ng mga teachers, especially yung kakagraduate lang, biglang pumasa sa board, tapos biglang nagturo sa undergrad, tapos nung pinagturo, biglang binigyan ng 24 units, 53 units per subject, biglang naging 7 to 8 preparations siya in one set. Okay? So ang question ngayon, paano ka magpapatest? No? Ang usually na nangyayari, pag nagpapatest ang new hire or ng new teachers that ginagamit niya kung ano ang nagamit niya nung nagre-review siya. No? So kung nag-review siya ng isang review center lang, usually yung handouts doon, yung quizzer doon, o pre-board pre-week doon, yun ang gagamitin niya. Okay? However, anong problema mo doon? Kapag sinusoli mo yung test paper sa estudyante, you should avoid recycling the same question. Bakit? Kasi ang mga estudyante natin, mahilig sila hihingi ng mga material from the higher batch. No? So, hindi mo pwedeng i-recycle yung test question mo kasi mangyayari, bababa yung difficulty level, bababa yung discrimination index, may invalidate yung question mo. Okay, so that's a problem. So ano-ano ang mga sources ko ng test bank? No? Number one, the foreign certifications, no? Like AICPA, CMA, CIA, CISA, CFA. Okay, at saka Philippine CPA board exam. No? Lahat yan, sources yan, possible sources mo yan ng test bank. Okay? Ang Philippine CPA at saka RPCPA, from 1970 to 1990s, available yan before sa kunanan. Saka sa isa natin intercampus trading. No? Kung medyo matanda kayo, naabutan yung intercampus trading, nasa tapat yan ng RESA, nagbebenta doon ng mga handouts na type-rated. Okay? So those are the sources. No? So ako, before ako pumasok as Dean ng Chiang Kai-shek College, nung ako ay accounting manager sa mga companies, pag wala akong ginagawa, mag-e-encode ako dati ng mga RPCPA, AICPA sa ano pa dati noon Multimate pa yung gamit ng SGV, tapos WordPerfect yung inabutan ko nung nasa corporate na ako. Okay? Of course ngayon, lahat nasa MS Word na. So, kailangan marami kang sources, pero yung sources mo kailangan, you have to indicate dun sa test bank mo. Number one, saan kinuha yan? Anong source? Number two, i-classify mo yung question mo kung easy, moderate, and difficult. Okay? So, ganun yung dapat mong gawin. Of course, test bank of foreign books. Ang foreign books, pag bumili ka niyan, pag nag-adapt ka niyan, may kasama yung instructor's resources. Ano yung instructor's resources? May PowerPoint ka, may instructor's manual ka, may solution manual ka, at may test bank ka. Okay? Yan ang laman ng instructor's resources if you adapt foreign books. So, nung nasa Chiang Kai-shek ako dati, ang una kong ginawa on my first year, nag-adapt ako ng foreign books. And then I made sure na yung foreign books ko every year, pinapalitan ko. Bakit? So that I can get another set of instructor's resources. Okay? Also, another source of your possible test bank is the pre-board and pre-week of review centers of your graduates. No? Pag yung graduate mo, pumasa na sa board exam, ipadonate mo yung pre-board, pre-week niya, even handouts, no? Sa inyo, and then try to convert that to
to Word and then ipasok mo sa iyong test bank. Okay? So yan ang sources, no? Of course, there are other sources of test bank. Yung iba, kung meron kayong, for example, subscription sa Course Hero or sa Scrib or sa Studio Doku, no? Minsan kung may subscription ka dyan, you can download a lot of things, minsan even ebooks and mga test banks, no? So yon ang iba pang additional sources. Okay? Now, hindi ko binanggit dyan ang local reviewer kasi baka habulin kayo ng mga author. Okay? I-demanda kayo, no? So, hindi ko siya sinama diyan, no? Hindi ko ina-advise sa inyo yan. Of course, that is always your personal choice. Now, pag nakuha mo na yung mga test bank na yan, what you have to do is you have to sort the test bank and compile them by BOA TOS. Okay? Para kapag ikaw gagawa ka ng test question mo o ng exam mo, madaling mamili. No? Kasi meron ka ng, di ba, doon sa course plan, nilagay mo na yung course TOS mo per quiz at saka hanggang sa final exam, di ba? So, alam mo na ano ang kukunin mo mga question at anong mga subtopic ang kukunin mo, anong breakdown. So, importante na nakasort and compile by BOA TOS ang inyong test bank. Okay? Also, you have to indicate sa test question mo kung easy, moderate, difficult. Now, ano criteria mo pag sinabing easy, moderate, difficult? Sa akin, consider ko yung easy kung nagbasa ka ng libro mo, dapat masagot mo ng tama yan. That is easy for me. Moderate, kapag ikaw gumamit ng reviewer, chances are, makita mo yan sa reviewer or may similar question sa reviewer at masasagot mo yan ng tama. Difficult, usually, first time mo makita yan, test na. Hindi mo makikita sa karamihan ng mga reviewer, no, except siguro sa ibang mga pre-board or pre-week material, kung matyaga kang mag-solve ng mga yon. Okay? So, i-classify mo siya ng maayos. Okay? So, next slide please. Nakaka 1 hour na tayo. Okay, next slide. Okay. So, ito ang example ko ng test bank ko for CVP analysis. So, kung titignan nyo, dito sa item na to, merong may number dyan, merong walang number. Yung mga may number na yan, that number is not actually a question number. That is an end note. Andun yung solution. No? Either solution siya na tabular o kaya answer explanation yan. Now, also take note, makikita nyo rin, may nakalagay na Gleim 2010, may nakalagay na Horngren, may nakalagay na PRTC October 2010, may Hilton, may Lauder, Backen-Holmen, may Bobadilla. So, ito yung binabanggit kong sources. No? Bakit nilalagay ko ang sources sa test bank ko? Kasi ang rule ko, pag gumawa ako ng test, no more than 25% of the questions should be coming from the same test bank. Okay? Para kung ang bata masipag man mag-aral, the maximum that we will get for using a reviewer is 25% lang ang makikita niya na naulit o familiar. The rest, kailangan niyang mag-isip ng mabuti para makasagot ng tama. Okay? Now, malalaman mo kung, so kaya ginaganyan ko siya. Tapos, ang ginagawa ko, pag ako nagpapatest, yung first test ko, yung sources ini-indicate ko. Okay? Pag sinoli ko ngayon yung papel sa estudyante, sasabihin ko sa kanila, nakita niyo yung sources na yan, yan ang test bank ko. Okay? Hindi ako nagpapatest ng single source or dalawang source lang. Okay? Kaya, hindi kayo papasa sa akin by just trying to identify ano ang source ko. Kung gusto mo, yan, lahat ng sources na yan, hanapin mo. Of course, hindi nila magagawa yun. So sabi ko, you have to focus on learning and you have to focus on learning from your mistake. Okay? Mistake is inevitable. It's just a question of kailan mo ma-encounter ang mistake. During exercises problem, during quizzer, or during the test. Okay? The worst is ma-encounter mo yung question, board exam na. That's the worst thing that could happen to you. Right? So kailangan, kung nag-practice ka ng maayos, may papasa mo ang quiz. Take note sa akin ang quiz, that is, ang difficulty level niyan dapat board exam level, kaya lang, nakafocus sa isang topic. Okay, so lahat ng pwedeng itanong sa topic na yan, kailangan may tanong sa quiz level. Okay, ang problema ng ibang school, yung quizzes madadali, pagdating sa final exam, board exam type daw. No? So hindi dapat ganun, dapat consistent ka na yung quizzes mo hanggang major exam mo, pareho ang difficulty level. Okay? So this is the sample test bank. And a test bank
has to be tabulated. Okay, so punta tayo sa next, tawag dito, next slide. So sa next slide, this is may tabulation of the test bank ng managerial accounting ko na problem solving. Take note, sa problem solving ko, I have 108 unique questions. Okay, 108 unique questions. Pagkatapos, yung nakalagay sa second column, this is a formula. If I need 10 questions, mag-automatic, mag-allocate siya, re-ratio proportion niya, and then I have to identify kung magpapatest ako, ano breakdown ng test ko. Nakuha nyo? So, tapos, itong cost equation na yan, yung 32 na yan, ang breakdown niya narito sa baba. So, yung 32 na yan, ito yung breakdown sa baba. Okay? Now, take note, pag nilagay ko dito, ang cost formula is 1, hindi ibig sabihin isang question lang ang nariyan. Ang ibig sabihin lang yan, merong isang unique question, pero pwedeng maraming iteration yan. No, pwedeng 5 question yan, pero pare-pareho sila ng formula. O pare-pareho ng presentation, kaya counted lang siya as 1. Okay? So pag sinabi kong meron akong 108 sa cost behavior, sa problem solving, it doesn't mean 108 lang laman ng question ko. 100 unique question yan. Can you follow so far? Okay tayo? Okay. Itong mga pinapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo after the webinar kasi mga files to, no? So this is an actual Excel file. Papakita ko lang sa inyo na ito yung partial para makita nyo yung buong file, no? How I did it. Okay? Anyway, sample lang naman lahat siya. Okay. Next, please. Okay. Sa test preparation natin, ang option ko usually before is that pag quizzes ko, ang distribution ko dyan is easy, moderate, difficult. 30, 60, 10 ang aking breakdown. Okay? 30, 60, 10 ang breakdown ko. O kaya, pwede namang yung easy ko, magiging very easy or easy. Ang moderate ko, split into moderate 1 and moderate 2. Ang difficult ko is same. Okay? So, sa akin, sabi natin kanina, pag sinabi natin very easy, kailangan alam mo yan. Hindi ka dapat magkamali dyan. Pag easy yan, kailangan alam mo siya kung magkamali ka man kasi careless ka. O kaya kailangan mag-isip ka pa ng konti para tumama ka. No, kasi baka situational siya. No? Pag naman yan ay moderate 1, ito yung tipong kung nag-practice ka ng mga reviewer, for example sa MS, gumamit ka ng Bobadilla, kailangan masagot mo ng tama yan. Yung moderate 2, ito yung mga tipong nasa ibang mga reviewer na baka hindi mo nakita, pero kung praktisado ka, chances are masasagot mo naman ng tama. Ang difficult ko, bakit 10%? Ito yung mga tipo na dapat masagot ng gagraduate with honors. Okay? Ito rin yung tipo ng question na kahit ako, pag sinulog ko first time, either matagal kong isolve o kaya baka magkamali ako. Okay? So, kailangan meron kang distribution ng difficulty. Okay? So, madali mo magagawa yan kung yung test bank mo naka-indicate easy, moderate, difficult. No? So, kung ano madaling pumili doon. Now, pagdating ko ngayon sa major exam, usually ang major exam, hindi na ako kumukuha ng easy, hindi ako kumukuha ng difficult. Lahat moderate na lang. So, moderate 1, 75%, moderate 2, 25%. Ganon. Okay? So, take note, sabi ko, dapat single source, no more than 25% from the same source. At least 75% should be seen for the first time by the student. Okay. Ang question ngayon, should you return the test paper to the student or should you take it back and then recycle with modification? Okay. In most schools, they return the test paper, right? Sa akin, okay lang to return the test paper but do not recycle for the next 3 years. Bakit? Kasi estudyante, chances are hihingi niya sa higher batch. Okay? Now, pag naman nire-recycle mo yung question, make sure hindi mo yan sinosoli sa estudyante or hindi yan mag-leak sa estudyante. Paano yan mag-leak? Minsan nung dinidiscuss, sinoli mo sa estudyante yung test paper, tapos hindi mo napansin, habang nagsusulat ka, pinipicture ng estudyante yung per page. Mag-leak yan. Diba gagawin ng mga estudyante, usap tayo ha,
ikaw magpipicture ng page 1, ako sa page 2, ikaw sa page 3, siya sa page 4, mabubuo nila yon. Okay? So kailangan, if you intend to recycle, number 1, pag nagdi-discuss kayo ng mga test, ng mga answers, kailangan walang cellphone yung mga estudyante. Okay? Ganun din naman pag nagte-test sila, walang cellphone ng estudyante. Okay? Pag nagdi-discuss kayo, walang cellphone. Now, ang ginagawa ng dalawang school lang ang alam ko na hindi nagsosolid ng test paper, no? Number 1, UST, and number 2, Kingfisher. No? Sa Kingfisher, what's unique with Kingfisher, sila yung sa top 24 school with the 90% passing rate, no? 93 yata or 96, no? Sa kanila, ang gumagawa ng test questions nila from the very beginning, except for a latter part of ngayon, dati lahat ng test nila ang gumagawa yung dean nila. No? Yung dean kasi nila, siya may-ari ng school. No? Sila may-ari ng school. No? So lahat ng test questions siya gumagawa. Tapos, based on the test item analysis, ang ginagawa niya, pag mababa yung difficulty level, ibig sabihin, konti lang yung nagkamali, papalitan niya yon ng another question. Okay? Papalitan niya yon. Kaya patagal ng patagal, pahirap yung question niya kasi yung mga nagiging madali, pinapalitan niya parati. To be consistently mahirap yung question niya. Pag nagtanong ka sa mga taga-Kingfisher ng estudyante, sabi niya, sir, ang mga test namin, hindi mo mag-google. No, hindi mo mag-google, sasabihin nila. Mukhang original yung mga question. No? Kung hindi man original yun, maganda yung pagkaka-adapt, maganda yung pagkaka-modify. No? So, yun yung comment ng mga taga-Kingfisher. No? Even mga teacher, pag tinanong mo, sir, hindi po kami gumagawa ng test, yung din po namin ang gumagawa. Pero lately, ang balita ko, nagpapagawa na sa mga teacher, pero subject for review nung din, tapos minomodify pa rin nung din kung hindi siya happy. Okay? But take note, hindi sila nagsosoli ng papel. Bakit? Kasi mahirap gumawa ng test. Diba? Anong problema sa ibang school? Hindi nagsosoli ng papel, pero yung papel nag-leak. No? One time, meron nagpakita sa akin, sir, test paper, sabi ko, akala ko hindi ka nagsosoli ng papel. Huwag ka maingay, sir, basta may nakuha ako. Okay? Minsan, yung kanilang mga parang student org, no? Meron silang test bank na mga past test, mga exam, no? Problema kapag yung teacher nag-recycle ng buong test. No? Yun yung magiging problema mo dyan. So, hindi maging valid yung exam. Okay? And because of that, kailangan natin ma-define from the very beginning, magsosoli ka ba ng papel o hindi. Okay? Now, so that is for the test preparation. Next slide, please. We have 15 minutes to go. Okay. Now, CPA review. Should you do undergrad CPA review or should you go for formal CPA review after graduation? Okay? Ang suggestion ko dyan, ako, if you will ask me, pag mahina ang foundation ng school, ng BSA program, pero matalino ang bata, sinasuggest ko parati mag-undergrad partial review ka. When we say undergrad partial review, let's say tapos ka na ng FAR, mag-review ka ng FAR sa ibang review center, for example, PRTC, they allow partial review at least minimum of 2 subjects. No? So for example, tapos ka ng FAR, pwede mo kunin yung FAR plus audit. No? So ang nagtuturo niya usually si Ocampo, and then pag natapos ka naman ng MS, kunin mo yung MS with another topic or subject. Diba? So ganun lang. Ang experience ko sa undergrad CPA review, yung last batch ko na tinuruan sa Chiang Kai-shek way back 2007, meron dalawa doon na transferring from other courses, from other programs, or from other schools, na since feeling nila matanda na sila, so encourage ko sila mag-undergrad partial review sa PRTC before, no? And lo and behold, right after graduation, nag-graduate kami ng March, by May, nag-take sila ng board exam, pumasa sila. Okay? So yun yung advantage ng undergrad review, especially partial. Bakit? Kasi nababalidate mo kung yung tinuro sa school is ready rin for the board exam. No? Kasi dapat, kung tinuro sa school yan, pag nag-review ka, talagang review, hindi first view. Okay? So, yun yung magiging partial review, no? But right now, some schools, ang ginagawa nila is that they try to partner with review center para yung review center ang gumawa ng integrated review for them, no? I think the partnering happens only pag malaki yung school. No? Kasi kung konti lang ang reviewin mo, hindi yan mangyayari. Pero for example, kung small school ka, ang suggestion ko, encourage mo yung mga estudyante mo to do partial review or undergrad review in different review center. Bakit?
para yung handout sila, material sila, makuha nyo agad sa loob, pandagdag ng test bank nyo, and pandagdag ng material ng JPA library. No? So those are the things na pwedeng advantage if you do undergrad review. Okay? Pero ako, I don't encourage your student to go to only one review center, especially kung first review niya or that is an undergrad review. The more review center, the better. Bakit? Para they can share more material and also you can get feedback. Sino magaling na reviewer per review center? No, kasi hindi naman lahat yan na review center, lahat ng reviewer nila magagaling. Minsan meron talagang stand out yan. No? Okay, now, formal review, CPA review. After graduation, if you take the review, dalawang klase ng review center. Those offering review and those offering zero-based review, which is really a first view. Okay? Kung weak ang foundation mo, ang suggestion ko, you go to a review center na ang turo zero-based. Okay? Kasi ang nagtuturo ng talagang review is si Par and Resa. No? Those two talagang review doon. So kung napunta ka ng si Par and Resa, tapos weak ang foundation mo, chances are, mas malamang babagsak ka. Especially if you are just a regular student. Okay? Unless siguro, kung graduate ka with honors, mabilis ang pick up mo, makakasabay ka sa SIPAR at saka sa RESA. No? Pero kung hindi ka naman ganun kagaling, ako ang suggestion ko, you find the review center na fit sa need nyo. No? Ako, I know for one na si MS Enverga during the time of Dean Pasco Padilla, they prefer to go to a certain review center. No? Hindi ko nalang papangalanan. Alam naman nila yun. So you have to find the review center na fit sa need nyo. Okay? Now, take note, pag nag-advertise ang review centers, they say something, but they don't say something also. Okay? For example, when I was still in 2001-2007, when I was still in the review center, merong isang review center would say, no, during 2001 to 2007, sabi niya, 51% of new CPAs reviewed at XXX sa kanila raw. Okay? A very impressive passing rate. Okay? Kung babasahin mo, mali yun. The 51% back then is the market share of the review center in terms of the new CPA versus the total CPA. 51%. However, what if 51% din ng reviewee reviewed in that review center? Ano passing rate niya? National passing. Nakuha nyo? No, kasi ang binigay niya is not a passing rate, it's the market share of that review center. Okay? Now, ginawa nila, nung medyo merong nag-criticize, tinanggal nila yung passing rate. No? Kasi talaga namang misleading. So, ginawa na lang nila, 51% of new CPAs reviewed at XXX, tapos sabihin niya, a very impressive performance. Still, that is a little bit misleading. Bakit? Pag nagtanong ka sa mga BSA student, akala niya, yung 51% is passing rate. It's not passing rate. So ngayon, may gumagawa na naman ng ganon, di ba? So sa akin lang, you have to be careful about what the review centers are telling, no? Kasi paano ba nila kinumpute yung percentage na sinasabi nila, no? In most review center, hindi ako magpapangala, in most review center, lahat ng nag-review sa kanila, even past batches na hindi pumasa sa sinasama nila doon sa count. Na baka pag tinanggal mo yon, mababa talaga passing rate nila. Marami lang silang reviewing kasi nadaan sa marketing. Okay? I won't name names, no, pero most review centers would congratulate, no? Kasi ang term, congratulations to the who reviewed in ganito. Hindi mabinagit, kailan sila nag-review doon. Okay? But one review center, they always indicate sa list nila, naglalagay ng asterisk, eto, nag-review previous batches. No? Pero I think isang review center nakita ko gumagawa nun. The rest parang walang gumagawa nun. Okay? Now, if you want to know how good a review center is, tignan mo yung mga testimonial ng mga board passer nila. What are they saying? Okay? Are they talking about the review program in total? Or are they talking about certain reviewers lang na magaling? Or are they talking about na maganda yung handouts nila or whatever, no? So, kailangan maging critical kayo doon, no? Ako, I can challenge you. No, yung mga ganung post ng mga review center, ipakita nyo sa estudyante nyo and ask them, what does this mean? And chances are, some of them would commit the mistake of interpreting that percentage as passing rate. Hindi passing rate yun. Okay? I'm not saying this to
malign some of the review center. I'm just telling you na we have to be careful in dealing with the numbers. No? Kasi nung nagtuturo din ako sa AIM ng financial shenanigans, no, sabi ko, as auditor or as a financial analyst, kailangan you should know how to read between the lines, aka read between the lines. No? Pag nakita mo sa annual report, sabi ng chairman, there's no way but up. Ano ibig sabihin nun? We are in deep shit. Yun lang yun. No? Ginawa lang positive yung statement. Na instead of saying we are in deep shit, sabihin, there's no way but up. Why? Because we hit rock bottom. Okay? Try to be positive. No? So, ingat tayo sa mga gano'n. No? So, ang review, I think that's very important. Unfortunately, when the CHED CMO is always crafted, parati nilang sinasabi, the review center is not part of the learning equation for preparing for the board exam. Yeah, not part of the equation. Pero ilang mga board top notcher na nagsasabi na majority ng natutunan ko sa review center. Okay? Now, kapag tanggap nyo na mababa ang passing rate nyo at tanggap nyo na kaya siya mababa kasi number one, weak ang foundation, no? Dahil ang problema natin sa mga small BSA program, we don't have the full battery of subject expert, right? Ang hanap sa atin ng CHED parate is full-time teacher. No? Full-time with MBA, with BOA accreditation. Problema, kung full-time ka, 24 units ka, one subject, one section pera naman per year level, ilang preparation ang gagawin mo? No? Kaya ako, I always advise my mentees, no? Especially mga new faculty, mag-part-time ka lang pagkatapos you try to master 2 board subject, maximum 3, tapos magturo ka sa integrated review. Bakit? Integrated review sa Metro Manila will pay you what? 700 to 1,000 pesos per hour. Samantalang yung may MBA with BOA credit, babayaran ka ng 350 per hour. No? Sa club, di ba? Parang nasan yung connect? Di ba? Yun yung problema natin with the BSA program right now. Okay, so next. School performance management, okay? Should you really measure passing rate or should you measure success rate, no? When we say passing rate, ang ahabol natin dito, ilan ang pumasa versus ilan ang nag-take, right? Okay. However, kung ako tatanungin mo, dapat ang tanong mo diyan, ilan ang pumasa versus ilan ang freshman intake mo? O at least, ilan yung pumasa sa qualifying exam mo? Okay? Kasi ang daming school ngayon, no? Imagine mo, 500 ang freshmen. Ang magiging CPA, 10. Tapos, magse-celebrate ka na 100% passing ka. Really? Di ba? 10 out of 500, that's 1 over 50. That's 2% passing rate. Kung ang basis mo is the freshman intake. No? And what's worse is that kung ang freshman intake mo, hindi ka naman open admission, meron kang minimum average IQ, a minimum IQ na average para makapasok ka as freshman. No? Like for example, one school, sabi niya, I have 1,000 freshmen, 100% passing rate ako. Ang graduate sa akin, out of 1,000, 50 to 80 per batch. No? But 50 over 1,000, that's 5 over 1, that's only 5% passing. So anong ginawa mo sa iba? Tinapon mo. Ilagay mo sa BSMA, ginalagay mo sa BSAIS, tapos nag-bridging program sa iba, pag-bridging program, pumasa. So pag pumasa sila, nag-bridging program sila, what does that tell you? Sobra ka magkatay ng BSA. No? Masyadong nakakasakal na yung retention policy. Right? Meron nga isa nangyari this batch, no? May board exam. May ba October? October board exam, di ba? Meron isa doon, actually, banggitin ko na, no, ang Kingfisher, meron siyang dalawang compre exam. Yung isa, parang exit exam siya, parang after your integrated review, they have this comprehensive exam na tawag. And that's for all subjects. Okay? And then, pag bumagsak ka dyan, usually, every month, you can retake the compre exam. Okay? And merong isa hindi makapasa-pasa, so medyo natakot siya, nag-shift siya sa another school, nag-transfer sa another school. So, kailangan ng residency ng 1 year. So, habang namin siya, nag-review pa rin siya. Eventually, what happened?
pumasok siya top 3. Pero ibang pangalan dala niya. Kuha nyo? So sayang. Pero ako alam ko na he's a product of Kingfisher. Kaya lang, sa sobrang tight ng standard ng Kingfisher, yung pwedeng mag-top sa kanya, no, natakot, di ba? Natakot. So, umalis, no? Sayang. But I am not saying na it's the fault of the school, no? Siguro hindi lang siya properly coach or properly mentored na hindi kaya mo 'yan. No, sa akin kasi ang board exam kaya ipasa, but it's a question of how do you prepare and how long is your preparation. Sa akin kasi importante undergrad ka pa lang, no? Kung subject mo far, may textbook ka, may reviewer ka, review center materials, may access ka. Kung yan nasosolve mo ng tama, no? Dapat wala kang problema to pass the board exam. Okay. Now, meron pa bang next tawag dito? Next slide. Wala na, no? Okay. So, take note. Ang question natin ngayon sa akin, how do you define ano ang magaling na teacher? Okay, sa akin, isa lang ang definition ko ng magaling na teacher. Ang magaling na teacher, magaling magpagaling ng estudyante. Okay? Hindi yung magaling mambagsak. Okay? Hindi yung sobrang hirap ng test, walang pumapasa. No? Minsan may nakita ko nag-post sa Facebook, no? Sabi niya, nagturo ako sa ganitong school, 3 section yun. Sabi niya gano'n, no? Nagpa-test ako, 60 item, ang highest 20. No? Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, ang tanong ko lang, parang, did you do a test item analysis? Did you check kung valid ang exam mo? Kasi baka kaya sila bumagsak kasi yung tinest mo, hindi mo man tinuro eh. Diba? So those are the issues na dapat kino-question natin. Ako kapag for example, maraming bumagsak sa test, ang una ko tinitignan, check the test validity. No, check mo yung difficulty, check mo yung discrimination index, no? If you want to know more about how to analyze yung test item analysis, sa YouTube maraming mga video diyan, no? Usually coming from Indian teachers, no? Pinapaliwanag naman nila ano discrimination index. Okay? And minsan, ako rin, pag nag-exam ako, like for example, pag first time ako nagturo, pag ang turo ko is integrated review na. Diba? First time nila akong na-encounter. Pag nagbagsakan sila lahat, ang una kong tinitignan is the test item analysis. Papakita ko sa Dean, boss, sabi ko, Dean, ito po resulta ng test item analysis. Out of the 80 questions, isa lang ang negative discrimination index diyan, o dalawa. The rest, positive. Sabi ko, so walang problema sa test ko. Ang problema ng estudyante nyo, weak ang foundation. Bakit weak? Ang ginamit yung test, ginamit yung book doon sa managerial accounting. Introduction to Managerial Accounting. Sabi ko, pang non-BSA po yun. So, ginagano ko sila. Okay? So, those are my sharing. Now, if you have some questions, I'm willing to entertain. Okay po. Maraming salamat po, Sir Larry Tan, on your very insightful at napaka-compact na discussion regarding the strategies and how we are going to improve our LECPA passing rates. And I really believe that those advices coming from our respected research speaker would be very helpful once we implemented it with our local programs sa ating mga institutions. At yun naman po ang mga advices ni Sir Larry ay proven na niya sa kanyang long time of being an experienced educator, at kitang-kita naman po sa mga naging resulta ng mga institution kung saan siya naging dean, naging professor, naging reviewer. Kaya po maaari talaga nating i-implement din 'yon sa ating mga institution. And we are very hopeful na ngayong mga parating pang mga serye ng board exam ng LECPA ay maitaas natin ang ating respective na passing rates kahit po tayo yung mga maliliit na BSA programs. Before po tayo mag-open forum, ipopost ko muna, we are now launching the post-test po before proceeding to the open forum. Para po sa open forum, pwede pong i-chat nyo sa chat box ang inyong mga tanungan para po ako na po yung magbabasa later during the open forum proper.
Okay. Sagutin ko na pa itong tanong. Okay lang, Ronel? Siguro po Sir Larry, pwede na po tayo mag-proceed kasi yung post-test naman po ay few questions lang Okay, sige. Sir, para po also, ma-maximize yung time. Go po. uh, sir, all students will take the qualifying exam regardless of their grades. Sa akin, isa lang kasi yung qualifying exam namin before sa Chiang Kai-shek. Tapos, all students must take it. Okay? Basta pumasa sila nung nag-3 sila, nag-75 sila, lahat ng gustong mag-proceed sa BSA second year has to take the qualifying exam at ang cutoff is 75. Pagkatapos yung cutoff na 75 na yan, pag bumagsak sila, they can retake the qualifying exam after 2 weeks. No? So of course, another set of questions yun. Good afternoon, Prof. Larry. Item 2, qualifying exam. Is it possible to do away with this requirement? Thank you, sir. God bless. Sa akin, kung sigurado kayo na valid ang mga test nyo sa first year pa lang, na chinecheck yung validity ng exam, tapos you are make sure of the quality of the exam, you can do away with the qualifying exam. Pero ako, ang pansin ko, halos lahat ng exam ng program ngayon, BSA program, merong qualifying exam. Ang hindi ko lang gusto ngayon, may qualifying exam, tapos ginagawa every year level, may qualifying exam. Nung nagkakaubusan ng estudyante, parang, hindi ba pwedeng pag bumagsak umulit? Di ba? Wala bang second chance? No, sa akin yun lang eh. Kasi ang experience ko even naman sa Chiang Kai-shek, kapag nagtuturo ako ng second year at may bumabagsak yan, kailangan kausapin mo siya agad kasi baka mamaya may problema talaga siya. No? Either working student siya, kulang ng oras, o kaya walang mga pambili ng material. No? Kaya ako, I make sure before na lahat ng mga review center materials ng mga graduates ko na who went to different review center, kinocompile ko yan sa JPL library. No? Dati, yung JPL library namin, nasa office ko yan. So, alam ko sinong gumagamit at sinong hindi. Can you request a copy of your quizzer po? Sure. No? Pwede kong isama dun sa folder, no? Mamaya. Do you have a copy of the BOA syllabus po or is it downloadable? Downloadable siya sa BOA, but I think PICPAC Quezon can also upload it dun sa G Drive. No? So, meron akong copy ng 2022. I-remind nyo na lang ako, isama ko doon. Okay? What else? Okay po. Ako po Sir Larry, meron po akong personal question na itatanong po sa inyo. Kasi po, based on experience po, ako po kasi, direkta po akong napunta agad sa academe right after I passed the CPA licensure examination. So, Yeah. for the longest time po, napaka-limited po ng experience ko when it comes to public practice and other area ng accounting practice. At napapansin ko po na ang nagkakaroon lang ako ng enough knowledge ay yung tinutuko ko na subject. For example po, nakafocus ako for example ay sa basic accounting ever since. Ngayon po, ang question ko, ano po kaya yung strategy na dapat or yung dapat gawin ng mga accounting teacher para hindi sila mga lawang or masustain nila yung technical competency nila sa subject matter? Is it advisable po ba for them to ask review center if they can allow those faculty? Ang alam ko, 2 review center ang alam ko na willing magpa-sit-in sa klase nila. Okay? Ang isa diyan si PRTC. And the other one is RESA. But for RESA, kailangan magpaalam ko muna sa kanilang director and then tatanungin yung faculty kung willing siya na mag-sit-in yung teacher sa kanya. Okay? But you can only do that if you have a good relationship with the review center. Di ba? So ngayon, aside from that, ang pwede niyong gawin is marami na kasing mga reviewer na mayroong YouTube channel. Okay? Sa akin, ano bang importante? Kasi kung ituturo mo yung isang subject, tapos bago. Sa akin, ang pinaka-importante, meron akong pinost ngayon sa Facebook ko about sa engineering review. Meron siyang tinatawag na 2 secret how to pass the board exam or to top the board exam. No? Yung isa sinasabi niya, the law of maximum something, parang exposure. So, sa law of maximum exposure, sabi niya, kailan marami ka na-solve. Pero, nagsosolve ka hindi para maging familiar sa question, na may memorize ang question na yung sagot, but you have to know the algorithm of the topic. Ano siya ng algorithm? Tignan mo paano yan tinatanong, ano tinatanong. Ang tawag ko dyan, working back from your test bank. Okay?
So kung may test bank ka, kung nakasort yan by BOA, TOS, and whatever, kung properly sorted yan, makikita mo paano tinatanong to. Let's say, CVP, sensitivity analysis. Paano yan tinatanong? Ano ang mga given? Ano yung mga hinahanap? Kasi kapag na-develop mo yung ano tinatanong, paano tinatanong, o yung algorithm ng topic, madidesign mo yung quizzer mo, yung handouts mo in such a way na mahihit mo lahat yon. Okay? Even pagdating mo sa test preparation mo, makukuha mo siya. Ngayon, kapag for example, magsisitin ka sa mga review center, ang makukuha mo lang dyan, mastery ng topic. Okay? Pero yung business application yan, yung totoo, yung paano yan ginagamit. For example, ako nagtuturo ako ng budgeting. Hindi ko ikukwento sa inyo paano yan ginagawa sa actual practice. Kung hindi ako nag-actual practice, hindi ako naging budget manager ng isang telco company. Right? Kasi kailangan isama mo yung theory sa practice. Okay? Ang makukuha mo if you go to the review center, pumayag sila mag-sit-in, is paano yan tinuturo ng mabilisan. Di ba? Kasi, for example, dati nung tinuro ko yung capital budgeting in half day, no, sa isang school sa Cebu, nung nasa CIPAR pa ako, sabi, sir, paano nyo naturo yun ng 4 hours? Sabi niya ganun. Kami tinuturo namin yun, parang umabot na ng 1 month, hindi namin matapos. No, bakit? Kasi, I made sure na yung aking handouts, yung aking quizzer, was designed na naka-algorithm, naka-workback from ano tinatanong sa board exam, paano tinatanong. No? Comment din, for example, sa Chiang Kai-shek, nung in-offer ko yung bridging program dyan, comment ng mga taga-UST, kasi ang first batch ng bridging program ng Chiang Kai-shek is purely from UST. No? So sabi nila sa akin, sir, alam nyo yung tinuturo nyo na 1 week na working capital management, which is only 3 hours, sabi niya, tinuturo yan doon sa amin sa dati, half sem. Sabi ko, ha talaga? Sabi ko, kasi dinisign ko naman, sabi ko, bakit? Hindi nyo ba naintindihan yung 1 week na turo? Naintindihan, sir, maliwanag nga Di ba? Ang point ko lang is that kailangan ituro ko ang subject na alam ni estudyante. Pag tinuro ko sa iyo ang subject sa undergrad, hindi mo kailangan pumasok sa review classes. Kunin mo lang yung handout, sagutan mo, and you will get by and you will pass the board exam properly. Dapat ganun kasi yung level of competence ng bata pag lumusot sa atin. Okay? Ngayon, kung gusto mo talagang matuto how to do audit, kailangan mo talagang magkaroon ng immersion. I think some audit firms right now pumapayag ng immersion during busy season. So nasa sa inyo lang yun kung papayagan kayo ng school na mag-immersion kayo doon with pay. Or sumabay kayo sa mga OJT nyo, no? Kung papayag sila. Okay po. Ano pa Thank you po? po, sir. Welcome. Thank you po, sir. Insightful response to my question. Are there any other questions or inquiries or you want to clarify with Sir Larry? Especially po, lalo na for that would be helpful for your program in your respective institution. Let me see po kung meron pa. Ito po from Sir Romel De Losa. Good afternoon po, sir. In your own opinion po, what are foundation topics that all BS accountancy students should master to pass the board exam? Sa akin kasi lahat ng board subject are foundation Ang ano lang diyan, ang may link lang talaga diyan, the FAR and audit prob. Yan ang may link. Hindi ka makakaturo ng maayos o hindi mo matututunan ng audit prob kung hindi mo alam ang FAR. Kasi ano ba pinakaiba ng FAR sa audit prob? Sa FAR, tinuturo sa iyo anong tama. Sa audit, tinuturo sa iyo ano yung ginawa ng client na mali, tapos paano mo itatama. Okay? So ngayon, kung pupunta ka ng review center, ang SIPAR at RESA, ang kanilang topic sa foreign audit, sa lubong. Mag-start yung isa ng cash, yung isa mag-start ng stockholders equity. Pero sa PRTC, ang alam ko, ang turo dyan, yung FAR at saka AFAR at saka audit prob, magkasunod. So tatapusin muna ang concept ng FAR and AFAR ang concept ng FAR sa FAR, tapos isusunod yung concept sa audit prob. Okay? So meron agad reinforcement, no? So yun yung pinagkaiba nila. So lahat ba yan kailangan? Yes, mahirap kasi sabing foundation. Sa akin, yung foundation mo kasi diyan, tama yung reading comprehension mo, tapos meron kang enough practice, no? But ang practice, kailangan review center materials o review materials ang hawak mo. Kasi yun lang naman yung medyo
medyo katapat ng board exam, no? Especially yung mga pre-board pre-week na mga review centers. Okay, ano pa? Okay, thank you po. Mayroon pa po ba tayong further inquiries with Sir Larry regarding, baka po may question kayo regarding the strategies? The By the way, strategy. yes. Permission to speak. Yes po, Ma'am Dean Paz. Siyempre, nabanggit ni Mr. Larry Tan yung related sa students, sa faculty. Pero I believe na importante din yung admin support. Kasi Yes. siyempre sila ang Larry ng school. Kaya siguro very important really na ma-realize nila na hindi lamang faculty students dapat iasa yung raising the bar. Kailangan din sila yung supportan nila, di ba? Ang problema po talaga ng maraming school, wala pong admin support. No, especially aside from the dean, meron ka pang VP admin, VP ACAD, tapos yung VP ACAD, wala namang alam dun sa kurso mo. Akala nila kung ano yung quality ng mga ibang BSA program, applicable parati sa BSA, no? Like for example, doon sa isang pinasukan ko, karamihan ng kurso nila allied health. At yung allied health nila, matataas ang passing. So, in-expect nila na ganun din sa BSA. Sabi ko, Madam, 6 po ang board subject namin at ang 6 na yan, kailangan mo ng subject expert na 6. No? Minimum yan siguro for to... Anong comment mo dun? Anong insight mo dun? Paano ngayon ang gagawin dapat? Akin po, if you don't see eye to eye, I just leave. Bayaan mo na yung accountancy program. Di ba? Kasi bakit ko sasayangin yung buhay ko, yung oras ko? Alam ko namang hindi ko naman ma-meet yung expectation nila and their expectation is unreasonable. No? Like ako, hingan mo ng 80% passing rate. Pagkatapos, ang estudyante bibigay mo sa akin, hindi mo alam ang IQ. Hello? Nagbobolahan ba tayo? Sabi ko nga, I can identify a gold ore and turn that to pure gold. But I cannot turn shit into gold. Hindi ako magician. So siguro, pag ang isang school ay gustong magtayo mag-open ng accountancy program, dapat talaga alam nila kung ano ang contribution sa admin. Kasi hindi pwede asa nga lang sa faculty and students. Nung nasa Chiangkai-sek ako, ang nire-record ko lang dati sa boss ko, ang boss ko, direct report kasi ako dati sa presidente, nire-record ko lang, lahat ng hingin ko ibigay mo, wag mo ko pakialaman. Ako na bahala. No, kaya yung first batch na pina-graduate ko nun sa Chiangkai-sek, 5 lang sila nun eh. 4 sa kanila pumasa, 2 top 16. And that is the first batch na nahawakan ko for 2 years. Okay? Then after that, maganda naman yung passing rate namin until umalis ako. Kaya lang, hindi talaga lumalaki yung BSA program namin kasi magagaling estudyante ng Chiangkai-sek goes to the top 4 big schools. Ang katwiran nila, we want a different learning environment. Besides, ayaw na nila mag-Chinese subject kasi ang college namin may Chinese courses. No? So yun yung challenge sa amin before. Kaya eventually, umalis ako, sabi ko, mag-EIM na lang ako, no, to teach sa mga MBA program, tapos using Harvard cases, and then do the Harvard case as a facilitator, hindi na as a student, and then teach executives, no, from different multinationals, no, in different countries. Iba rin yung fulfillment level, na yung tinuturo mo, na-appreciate ng mga practitioner. So sa akin, is theory and practice. Okay? Unfortunately, right now, maraming mga nag-o-offer ng graduate studies o ng MBA program na parang in 1 year tapos. Di ba? Parang, natapos in 1 year? Anong ginawa nyo? Di ba? So I'm not no? And then sabihin, case method. But actually, hindi sa case method. In most schools, it's case presentation. Bibigyan ng business case, then ipipresent yung solution mo, then students will do question and answer. If you want to know how the Harvard case method happens or is being done, i-check nyo sa YouTube, may mga Harvard business cases doon na talagang na live na ni-record nila tapos nasa YouTube. No? So makita nyo yung interaction. Iba ang Harvard business case discussion sa case presentation. Yun lang masasabi ko doon. So far, I think sa mga CPA, kami lang ni Doc Rufo Mendoza ang dumaan sa case method ng AIM. Ang lamang lang talaga ni Doc Rufo is that hindi siya nakontento na tinuruan siya ng case method sa AIM.
Nag-aral pa siya sa Harvard ng case method, no? At his own expense. Okay? Ako, just bought the book ng Harvard, ng The Teaching Method. Nakuha ko ng libre yung kanyang soft copy, pati yung instructor's manual. So ako, I'm already happy with that. Kasi eventually for me, the case method, wala naman talagang, ano yan eh, wala naman talagang parang definite steps. Bawat professor may kanya-kanyang style of doing it. Yun lang. So, mga ano naman yan, mga teaching strategies na para paano ma-entice ang mga bata na Ang importante sa akin mag-interested sa subject. importante sa akin is yung bata marunong mag-isip at marunong magtanong. Sinasabi ko sa estudyante ko parati, pag ikaw naging manager, ang importante sa iyo is how to ask the right kind of question to get the right answer instead of providing the right answer. The right answer can be provided by the rank and file, but only the manager can identify the right kind of question to direct the discussion and to get that right answer. Yun lang. Even now, not that I'm semi-retired, I'm doing business consultancy with a hardware company, no, dito sa Binondo. Sa akin, ang baon ko lang parati is asking the right kind of question. And yung binanggit ko na systems thinking na popularized by Peter Senge, conceptualized by him, from Stanford siya, at saka yung management control system. Management control system tells you how performance measures affect managers' behavior. No? So kung from the very beginning, palpak yung performance measure mo, hindi maayos ang BSA program. No? So sa akin, yun lang naman, ganun lang yung kasimple. No? Kung gusto mo quality output, bigyan mo ko ng quality input. No? Pero kung gagawin mo, for example, halos 90% ng estudyante ko sa freshman, below average ang IQ, tapos nag-expect ka ng high passing rate, hello, paano gagawin yun? Tapos sasabihan ka pa na, kailangan ang attrition mo, ang babagsak per course, nasa 20%. Paano kung talagang kalahati ang babagsak? Ang teacher naman, kung sinabi mo ng ganun, kung gusto niya magkaroon ng load the following set, susundin ka niya. Di ba? Meron pa nga akong isang teacher dati na matino parang out of 100 items, 60 ang highest. Sabi ko, oh, what happened? Sabi niya, sir, transmute na lang. Anong transmute? Yung 60 gawin natin flat 1. Ha? Sabi ko, ba't magagawin yun? Diba? Sila mismo takot na mag-voice out. Sabi ko, no, you don't do that. Sabi ko, tignan natin anong problema. Check natin sa item analysis. Nasaan ang problema? Yung test ba natin problema o yung turo ang problema? Nasaan? Diba? Kasi kung estudyante ang problema, hindi naman magagamot yan ng pagdodoktor ng grades. Importante integrity. Ang problema sa teaching minsan, takot tayo mawala ng load, takot tayong mawala ng trabaho. So, kung anong gusto sa taas, sunod. No? Just to share with you, one school ngayong board exam, nasa more than 100 ang kanilang examinee. Pagkatapos, below national passing sila, pero more than 100 examinees yan. And alam nyo ba na ang graduating batch ng 100 plus na yun is nasa 600? So, nasa 500 ang hindi graduate. And this is the students from the online learning. Parang ano yun, pinagkakitaan nyo na, sige, hayaan nyo ng hayaan. Tapos pagdating sa dulo, biglang, sorry, hindi ka gagraduate. Di ba unfair yun? Unfair yung si estudyante. Parang sa akin kasi, pag pumasok ang estudyante ko sa BSA program, meron tayong psychological contract. Mag-aral ka mabuti, tutulungan kitang pumasa sa board exam. Ganun dapat, di ba? Hindi yung inuuna natin ay kailangan magkumita yung school. Kailangan ma-achieve natin yung profitability, kailangan attrition rate natin, ganito lang per year level, kailangan andyan yung estudyante para kumita tayo. No? Kaya nga, nung pinapabalik ako doon sa isang school, sabi ko, ito ang aking asking, I need a car kasi Paranaque ka, nasa Caloocan ako, bigyan mo ka ng free car, tuturo ako sa'yo ng 3 days, ito ang quotation ko. Tumawad sa akin, gusto niya 4 days a week, pagkatapos may 5-year contract. Pinag-isipan ko, sabi ko, no deal, sabi ko ganun. Imagine mo, 3 na yung faculty mo dyan na si peer reviewer, tapos ang passing rate mo, mababa. Tapos, sinisisi mo yung teacher na bakit mababa passing rate? Academic policy ang problema mo eh. Ayaw mong magbagsak yung mga teacher eh. Tapos pag-graduate, tatanungin mo anong gagawin? No, kasi yung mga kabas ni Karim talaga noon, 30 plus sila. Ang nag-take ng board, 4 lang, 3 yung pumasa. Tapos yung mga sumunod na pumasa. No? Pero
Nung tinatanong, Larry, ano gagawin natin sa iba? Sabi ko, ipasa mo na yan. Kasi sabi ko, ngayon ka lang nag-ayos. In the first place, hindi dapat yung nakarating ng fourth year. Pinarating mo ng fourth year. Sabi ko, ipasa mo na lang yan. Huwag mo na lang bigyan ng TOR. Sabi ko, ganun. Kasi hindi mo talaga papasin. Imagine mo, magpapatest ako, ang score ng bata, 40%. Mataas na yung 50. No? Si Karim lang yung outlier, nagna 90%. So mahirap. No? Mahirap. Kasi eventually, ang sisi nasa atin. Eh. Yan ako, ayoko masisi for things na hindi ko kagagawan. Okay, ako, buhos ako, ano ibibigay ko. No, right now, ang ano ko na lang, ang advocacy ko, tutulungan ko yung University of Caloocan City, which is a city university, publicly funded, walang pera, at least walang pera for the school, di ba? Sabi ko, sige, tulungan kita, mag-produce tayo ng board placer. Kasi matatalino estudyante niya eh. No? So, ganoon. Matatalino estudyante niya, kailangan lang ng material, kailangan lang ng guidance, kung kinakailangan ilapit sa review center kasi ibang online mentee ko naman nilalapit ko sa review center, pinapayagan naman mag-review ng libre, no? Basta ako ang kausap. Kasi sabi, Larry, meron ka ng ano sa may track record ka na, marunong kang mag-identify ng board placer. Sabi ko, and because of that, kahit sino ilapit mo sa amin, tanggap yan, no questions asked. Okay? No? That's one perks that I have with some of the review centers. So meron akong ganong relationship with some of them. May question dito. Hello, sir. Sir Larry, Yes. we have another question po. What are ito pong naka sa screen po. What are the grounds for removal of BSA program? Our school failed to produce CPA for the past 5 years. What are the tips that can help us produce CPA? So, Okay. yung mga nabanggit na rin naman po yung Ito iba. lang siya. Kung binasa niyo mabuti yung CHED-CMO ng 2016 on the BSA program, wala nang naka-indicate doon na ipapasara ang school mo pag walang pumapasang estudyante o graduate. Okay, bakit? Ano nangyari doon? Before, yung CMO before that, may nakalagay doon, kapag 3 consecutive years na walang pumasa, ipapasara kayo. Ano nangyari doon? Pag nagbibigay sila ng closure order, dinidemanda sila ng may-ari. Pag demanda, umaatras sila. Bakit? Wala silang budget for litigation cost. Okay? Kaya ngayon, tignan mo, yung last board exam, 178 ang zero passing. Before that, nung May 150 plus. Wala silang magawa kasi walang ngipin yung batas nila. Yung CHED is only supervisory. They cannot impose punitive measures. They cannot penalize. Sa ang nangyayari sa BSA, pag ikaw nakalusot na dun sa government recognition nila na initial, na most likely, doctor yung mga documents na pinasok ng ibang school, di ba? Sabihin, magtuturo dito, hindi naman magtuturo. Papel lang pinakita sa inyo. Di ba? May pirma lang po, no? Kung ano-anong mga ano dyan. Parang accreditation lang yan. Pagdating ng pakukuha paso accreditation, yung mga may master sa ibang college, ililipat dito sa new college para magmukhang mataas ang may master's degree, di ba? So, ganun lang eh. So, ngayon, nasa sa inyo na yan. Gusto mo ba magstay sa school na yan o hindi? No, ako, sinasabi ko sa mga mentee ko, bababa passing dyan, sinisisi ka pa. Willing ka bang dyan magturo? Marami namang ibang school na actually, nagpapahanap sa ibang school. Sir, sabi niya, Larry, kailangan namin ng ganito requirement. Sabi ko, sige, tatanong ako sino magkano ba rate mo? O 600, pero wala makuha. O sige, tignan mo to, sabi ko gano'n. Pasa ako sa kanya. No? Pero of course, kayo mag-usap, sabi ko gano'n. Pero hindi ako magpapasa na, bigyan mo ng 350, undergrad, tapos Metro Manila. Hello? No? Yung mga alaga ko, will not go for that. Bakit? Yung isang ang kilala ko, nag-tutor ng taga De La Salle, BSA program. Alam mo, kinikita niya for tutoring De La Salle student, 16,000 per month per head. Tatlo yung sinututuran niya. Yung tatlo na yon, 48,000 yun per month. Walang tax. Di ba? So nasa ganung level. Ang laki ng disparity ng ano ngayon, ng rates, no? So unfortunately, pagdating sa BSA program, huwag kayong mag-alala, hindi kayo mapapasara kasi wala na yan sa CHED-CM. Nasa sa inyo na lang yan, gusto nyo bang tumagal sa school na yan? Kung may choice naman kayo, lipat kayo. Ang problema sa maraming area, maybe pati sa Quezon Province, no? Even naman sa Cebu,
ang mga teachers kahit part-time, exclusive. No? Kung exclusive ka, hindi ka pwede magturo sa ibang school, kung gusto mo maging subject expert, hindi mo magawa. Pero but if the schools will collaborate in the Quezon Province area, no? Yung isang galing sa MS magtuturo sa 3 school, that's better. No? Tapos ano na kayo, ex-deal na kayo. Yung teacher ko patuturuin ko sa iyo, ikaw paturuin mo sa akin sa teacher mo, di everybody happy, no? Ang problema kasi pinipilit ng CHED yung 3 full-time accounting teacher na wala ka namang maibibigay na load. Tapos sasabihin niya kailangan maximum 3 preparation lang. Paano ka mag-3 preparation kung isang section ka lang per year level? Di ba? Nung naglolokohan tayo sa CHED, ang problema mo sa CHED is that yung gumawa ng CHED CMO, yung CHED technical panel galing sa mga big schools na hindi nila alam yung ginawa nilang standard, hindi applicable sa small schools. Sa akin sa small schools, ang importante, makakuha ka ng mga teachers, whether part-time or full-time, na board subject expert. Board subject expert, hindi may masters. Kasi honestly, ang board subject hindi naman tinatakal sa masters. Di ba? Nag-masters ka to widen your horizon, but not to become subject expert. Imagine mo, nasa review center, mga walang master's degree, walang BOA accreditation, sumusweldo ng 1.5 to 2.5 per hour. Tapos ikaw, with all the CHED requirement, sweldo mo 250 to 350. Masaya ka ba nun? Hindi ba? Yun yung masaklap. Kaya ako sinasabi ko even sa mga mentees ko, kahit ibang nasa probinsya, sabi ko, magano na kayo, maging board subject, na kayo, expert. Pagkatapos magturo ka, integrated review. No, kasi for sure, kahit sa probinsya, integrated review, magbabayad yan ng 500 per hour, di ba? Imagine mo, yung material mo, yung handouts mo, yung quizzer mo, marirecycle mo every year. Wala kang kapagod-pagod, ulit-ulitin mo lang, unless may bagong topic. Tapos ang gagawin mo lang, mangongolekta ka ng pre-board period ng mga review center para dumagdag sa test bank mo. Di ba? Hindi mahirap magpa-test ng maayos kung kumpleto ka sa test bank at kung ginagawa mo siya. Yung isang hindi ko pala nabanggit sa inyo na binabanggit ko sa mga online mentees ko ng mga teachers that yung first and final pre-board, maganda siya i-combine, no? From PDF, convert mo sa Word, tapos i-combine mo siya, sorted by BOA TOS, tapos i-print mo siya as booklet. Maganda yon. Okay? Pag yan pinagamit mo sa estudyante mo, ang laking bagay. First time ko ginawa yan nung pinagamit ko yan kay Karim, and then nung nag-review yung anak ko ng October 2016, pinagamit ko din sa kanya from AEBSA. Kasi yung anak ko na yon, 2 months lang siya nag-formal review sa RESA. After the first pre-board, nag-work na siya. No? Kasi hinahanap na siya ng Globe as Management Training. So during his bedtime, either sa gabi o madaling araw, no, ginagamit lang niya yung mga booklet na binigay ko sa kanya. Sabi, Papa, kung ito ginamit ko ng undergrad, kaya ko mag-top sa board exam. Sabi niya gano'n. So, dito, yung isang pinapagawa ko ng ganyan minsan, sinishare ko kay Antia, who is here, siya yung head ng accountancy ng Chiang Kai-shek. Minsan, pag may kailangan ako, sa kanya rin ako, nagpapalitan kami ng information o ng files. No? So, ganun lang, mutual benefit naman. Ganun lang parati. Ako, nagugulat nga ako sa mga ibang mentees ko ng mga teachers na hihingi sa akin ng material, tapos eventually, magbibigay din sa akin ng material, no? Mga test bank o mga insufficient sources ng mga foreign books na wala ako. No? So, ako, I'm happy for that. Of course, I don't expect it. No? Pero, kung generous ka, even your mentees will be generous with you as well. Yes. Okay na tayo, anonymous participant? Yes po. I believe that's a wrap for our open forum. Again, thank you to our speaker for sharing his abundant knowledge to us today. So everyone, let us give Sir Larry Tan a big virtual round of applause. Salamat. Maraming salamat po. Again, Sir Larry Tan, let us proceed to the awarding of the Certificate of Appreciation to our resource speaker. And let me read the citation first. Philippine Institute of Certified Public Accountants, Quezon Province Chapter, proudly presents this Certificate of Appreciation to
Mr. Hilario G. Tan, CPA, MBA, in grateful acknowledgement and sincere appreciation for sharing his time, knowledge, and expertise as a resource speaker in the webinar entitled Raising the Bar, Strategies for Small BSA Programs to Improve LECPA Passing Rates. Given this 10th day of November 2023 via Zoom at the Sena City, Quezon Province. Signed by Arceline D. Villavicencio, CPA, Vice President for Professional Development, PICPAC Quezon Province Chapter, and Bernadette M. Howe, CPA, President, PICPAC Quezon Province Chapter. Again, PICPAC Quezon Province Chapter proudly presents a presentation to Mr. Hilario G. Tan. Thank you very much po. Welcome po. And By the way, for this juncture, we are going to have our picture taking, and I am asking everyone here in our Zoom to please turn your cameras on Ronel, para pasingit po lang. sa ating photo opportunity. Yeah, pasingit lang, Ronel. Yes po, Sir Larry. Okay Yung mga po. material, no, inilagay ko sa G Drive. Then you just have to give your email information para ma-share ko sa inyo. Again po, Sir Larry, hindi ko lang po masyadong nakinig. Yung lahat ng material, pati yung mga naka-embed na mga mga files, i-share ko siya sa G Drive, and then sa lahat ng mga participant, it's free for you to download and to share with others. Kasama to. Okay po, sure po. I already have the list of the email na rin naman po to be as you requested po. Thank you po. I will send it later. So again, please open everyone's camera for our photo opportunity, our picture taking. Okay po, smile everyone. 1, 2. One more. Okay po, thank you. Now, we're going to we're launching our evaluation for this webinar. The link for the evaluation is on our chat box.